Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, napakaganda ng sinasabi ng awit o ng salmo. That God's Word is a lamp under our feet. His Word is a light to our path. Sa ating paglalakbay dito sa buhay, napakaganda na binibigyan tayo ng gabay ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. At kung papakinggan natin ang salita ng Diyos, hindi lang buhay ang ipagkakalob niya sa atin, kung hindi buhay na magpas sa walang hanggan. Dahil ang nagpupuno sa ating buhay ay hindi galing sa mga tao, kung hindi galing sa taas, galing sa Diyos. Kung makikinig tayo sa salita ng Diyos, malayo ang ating mararating. Pero madalas, tayo ay palaging nakikinig sa mapanirang salita ng ibang tao. Kaya naman nasisira ang ating loob, kaya naman nawawalan tayo ng gana. Kaya naman sa misang ito, hilingin natin muli sa Diyos ang Kanyang pagpapatawad sa mga panahon na nakalimutan nating nakinig sa Kanya at sumunod sa Kanyang kagustuhan. Para tayo ay minsan pang makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo lagi naming maranasan ang pamamunga ng aming ginampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong binibigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ang pinakapunong saserdote. Mahigpit naming pinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tignan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang iyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ang ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas, upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo,
na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito, at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukang sa Diyos tumatawag ang Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat hindi ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa Kanya'y naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa hindi binibigo. Ang taong matuwid mas sulurinan. Sa tulong poon agad may ibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang mga nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapahamalan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi nagkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nang po minsan, merong isang lalaki, medyo may katandaan na, at gusto po niyang i-upgrade, palitan ang kanyang cellphone dahil dipindot pa rin ang kanyang cellphone. Nakita niya, maganda daw ang mga iPhone. Kaya siya po ay pumunta sa Apple Store. Pinalipat po niya ang kanyang mga contacts dun sa bagong cellphone na kanyang nabili. Pero, nung tinawagan niya yung kanyang kapatid gamit ang bagong cellphone, sinabihan siya, bro, subukan mo yung Siri. Kausapin mo lang yung cellphone mo, sasagot yan. Kaya ito pong lalaki, kinuha niya yung kanyang cellphone, kinausap, pinindot, kinausap, sabi, Siri, gwapo ba ako? Bigla-bigla sumagot daw ito pong cellphone. Sabi, ang pangit mo, ang taba mo, magpakapayat ka. Nabigla po itong lalaki. Sabi niya, ba't ganito naman yung Siring ito? So sinubukan po ulit na kausapin yung cellphone. Sabi, Siri, anong masarap na pagkain? Bigla sumagot daw po yung cellphone. Sabi, mag-diet ka. Huwag kang kain ng kain. Ang taba-taba mo na. So nabigla po itong lalaki. So sinubukan po for the last time. Kahit na naiinis siya. Sabi, Siri, paano ko ba mapapasaya ang isang babae?
At nagsalita na naman po yung cellphone. Sabi, bigay mo yung sweldo mo dun sa babae. Huwag kang masyadong magastos, huwag kang masyadong mabisyo. Galit na galit po itong lalaki. Bumalik dun sa Apple Store. Nirereklamo yung cellphone na kanyang binili. Sabi, bakit ganyan naman? Itong Siri na pag kinakausap ko, ang bastos-bastos, ang pangit ng kanyang mga sinasabi sa akin. Tinignan po nitong empleyado, sabi, Sir, hindi naman po si Siri yung kausap nyo. Denial niyo po yung asawa niyo, siya yung nagsasalita doon sa cellphone, sabi niya. Di ba mga kapatid, kahit na mahal mo ang isang tao, minsan hindi maiiwasan. Pag nagsalita siya, masasaktan ka. Amen? People will always say negative things to us, even if they love us. But this is the good news. God will always say positive things to us so that we can become better, so that we can become more holier. Kaya nga po, ang hamon sa atin ng paalaala, do not allow people to define you. Only allow God to define you. Kasi pag pinakinggan mo ang sinasabi ng ibang tao, malulungkot ka, mawawalan ka ng gana, mapapasama ka minsan. Pero pag nakinig ka sa sinasabi ng Diyos, mapapabuti ka at dadalhin ka ng Diyos sa higit na kung nasaan ka ngayon sa buhay mo. Tingnan nyo na lang po, bumalik kayo sa banal na kasulatan. Sa mga kwento sa Biblia, si David na lang, ano ang sinasabi ng kanya mga kapatid tungkol sa kanya? Na isa lang siyang shepherd boy, isa lang siyang pastol. Hindi makapaniwala ang kanya mga kapatid na siya'y hinirang, pinili na maging hari ng Israel. Nung nakatapat ni David si Goliath, tinawanan siya. Tinawag siyang tuta, nilait siya. Pero nung nakinig si David sa salita ng Diyos ni Yahweh, ano ang narinig niya? Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kanya? Na isa siyang hari. Tignan nyo na, pagdating sa ibang tao, minamaliit siya. Pero pagdating sa Diyos, napakalaki ng tingin at ng panaginip para sa kanya. Kung nga ang ating Panginoon, hindi po ba? Balikan nyo ang mabuting balita, ang mga kwento sa Ebanghelyo. Anong sinasabi ng mga Pariseo tungkol sa kanya? Na isa daw siyang demonyo. Ang mga ginagawa niya ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng masama ni Beelzebul, ang prinsipe ng kadiliman. Anong sabi ng mga kamag-anak ni Jesus tungkol sa kanya? Nasisiraan daw siya ng ulo. Anong sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya? Nawawalan siya ng bait. Sira ulo siya. Pero pag siya ay nananalangin at nagdadasal, nakikinig sa kagustuhan ng Ama, anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kanya? Na siya ay ang minamahal na anak niya. Narinig natin sa unang pagbasa ngayon kung ano ang tingin ng mga nakakatanda sa mga apostoles. Wala silang karapatan na mangaral. Pinipigilan sila sa pagpapahayag sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi para sa mga ibang tao, ang mga apostoles at alagad ng Panginoon, sila ay mangmang. Sila ay mga mahihirap na mangingisda. Pero ano ang tingin ng Diyos sa kanila? Ano ang tingin ni Jesus sa kanya mga apostoles? Sila'y mga sinugo. Sila'y mga kaibigan niya. Nung hinugasan na kanilang mga paa, hindi na sila mga alipin o hindi mga kapantay niya. Sila'y mga minamahal niya. Sila'y mga kapatid niya. Sila'y mga sinusugo niya. Tingnan niyo po sa ating Ebanghelyo. Pinapaalalahanan din tayo. Pag tayo ay nakikinig sa Diyos, ang ating mga pag-iisip, ang ating magiging pag-uugali ay parang galing sa langit, makalangit. Pero kung nakikinig ka sa salita at kagustuhan ng ibang tao, ikaw ay makalupa. Hindi ka makakaangat, hindi mo mahihigitan ang iyong buhay, ang iyong pag-ugali. Kaya nga po, napakagandang paalaala sa atin that when you follow God's vision, you will be limitless. But when you follow people's opinion, you will always be limited. Ano po ang gusto niyo? Limitless or limited? Bakit nakakulong ka? Bakit hindi ka nag-grow? Hindi ka na lumalaki sa iyong buhay? Ito ay marahil baka palagi ka nakikinig sa ibang tao pero nakalimutan mo na makinig sa salita ng Diyos. Sabi po ng mga scientifico, ng mga nag-aaral, ang mga bubuyog, imposible pong makalipad. Kasi kung pag-aaralan nyo daw po yung itsura, yung korte ng mga bubuyog, bilog, hindi daw po ito design o nakaulma para sa paglipad. Pero bakit nakakalipad po ang mga bubuyog? Kahit na bilog sila, kahit na sabihin mo, hindi po sila akma
sa paglipad. Ito ay dahil pinapahintulutan sila ng Diyos. Buti na lang, hindi nakakaintindi yung mga bubuyog. Hindi po ba? Kasi kung maririnig nila yung sinasabi ng mga scientifico, baka talagang hindi na sila lumipad. Pero bakit nakakalipad ang mga bubuyog kahit na imposible? Kasi nakatanim sa kanilang mismong buhay ang kagustuhan ng Diyos. Dalawa ang ating naririnig sa ating buhay. Mga kapatid, ang salita ng ibang tao at ang salita ng Diyos. Madalas, kung pakikinggan mo ang salita ng ibang tao, masisira ang iyong loob. Pero bumalik tayo sa salita ng Diyos. Yan ang mag-i-inspire. Yan ang magbibigay gana sa atin. Yan ang magpapalakas sa atin. Kaya magandang itanong sa atin ngayon, ano ba ang mga opinyon ng ibang tao na palagi kong pinakikinggan? Kaya naman nalulungkot ako at nadidepress minsan. Tinasabihan ka ba? Mahina ka? Narinig mo na ba na wala kang kwenta? Maaaring sinabihan ka na rin na tamad ka. O baka yung mga iba sa tingin pa lang nila, hinuhusgahan ka na pangit ka. O baka naman nasaktan ka na rin na mismo mga kamag-anak mo, na nilalait ka, na mahirap ka, na hindi ka aahon sa buhay, na wala kang pag-asa. Ano yung mga salita na narinig natin sa ibang tao? Alisin natin yan. At punuin natin ang ating isip at puso sa salita ng Diyos, na ating gabay sa paglalakbay, ang salita ng Diyos na ating liwanag. Pag ang salita ng Diyos, siyang palagi nating pinagmumunihan, tandaan niyo po ito, malayo ang ating mararating. Bakit hindi pa malayo ang iyong narating? Baka dyan ka nagkukulang. So the choice is always yours. God's vision or people's opinion? What do you listen to? What do you ponder? What do you choose to put in your mind and in your heart? Yan po yung ating ipagdasal sa misang ito. Palagi tayong makinig sa Diyos, sundan natin ang kagustuhan niya. Mga kapatid, hindi lang malayo ang ating mararating sa buhay na ito, tayo din ay makakarating sa kanyang kaharian sa buhay magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo mga tumanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawag mamuhay ng lubos. Ating sabihin at ipanalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito, naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, namuhay bilang isang tao ng iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Pagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya, upang makapamuhay kami ng may pananagutan bilang iyong mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Pagpapala mo at
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pagindapating mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan, at kami pinaghaharian mong naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya't kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal at ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak. Ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Dalawa po ang pwede nating piliin sa ating buhay. We can choose to listen to other people's opinion or choose to listen and to follow God's vision. Ang opinion ay galing sa mga taong makitid ang isip. Tandaan niyo po. Pag ang tao maunawain, hindi magbibigay yan ng opinion. Dahil malalim ang kanyang pag-unawa,
naiintindihan niya na hindi pa tapos ang kwento ng isang tao. Kaya nga, imbis na siya ay magsalita, siya ay tatahimik, siya ay magpapasensya, siya ay maghihintay, at siya ay magmamahal. Ano naman ang vision, ang pananaw? Yan ay mas mahalaga kaysa sa paningin. Minsan, mayroong mga tao na may mata pero walang pananaw. You can have a sight without a vision. Pag meron kang vision o pananaw, ibig sabihin, malayo ang iyong nakikita. Nakikita mo ang mga posibilidad sa buhay. At ganyan ang ugali ng Diyos. Oo, minsan naiinis, nagagalit ang Diyos sa ating mga ginagawa, pero malayo ang nakikita ng Diyos. Alam niya yung kabutihan na pwede pa natin ipakita. God has a good vision for us. Kaya, kung makikinig ka, susundan mo, na maipapakita mo at mailalabas mo ang pinakamaganda ng iyong ugali at ng iyong pagkatao. Pagdasal po natin na palagi nating mapili, pakinggan at sundan ang salita ng Diyos. Please, choose always to follow God's vision so that you can become a lot better and a lot more holier. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Si Jesus ngayon'y nabuhay.